Yo, what's up mga boss idol, mga OFW natin diyang saludo tayo, mga bagong bayani. At may bago tayong panonoorin video mula kay Julius Babaw Unplugged. Interview niya sa isang actress dati na 80s crush to, no? At saka talagang napaka-sexy nito dati talaga. At saka cute yung mukha. So yun siya, cute, tapos biglang sexy at medyo matured ang isip. Kaya ano siya, medyo boom din talaga siya noong 80s. No? Ito po si Mia Prats. No, matagal na rin naman tong artista talaga. Mga teenager pa lang talaga, no. Halos sa may mga ibang movie rin siyang nagawa at ito, interview siya dahil medyo matagal siya nawala sa industries ng showbiz. Baka ito magkaroon siya ng comeback dito. Halina't panoorin po natin at kung bago po kayo dito sa ating channel, sana makalambing naman po sa inyo ng subscribes, at paki-like and share na rin po at subscribe ang channel ni ating idol na si Julius Babaw Unplugged. No? Halina't umpisahan po natin to madlang netizen, ang mga boss idol at ang mga ka-OFW. Hi guys! Nandito tayo ngayon sa BF Homes sa Parañaque para ating kausapin ang sumikat na 80s star na si Miss Mia Prats. At gagawin po natin yan dito sa Kusina Estefania. Ito yung kanilang dating branch, pero lumipat na ho sila ngayon at dito natin gagawin yan. Dito sa katapat lang na establishmento. Ito na ngayon ang bagong Lumipat lang sa katapat, no? Business kaya nila po. Kusina Estefania. Yeah. Hello! Espanyol. Para pag nakakita ko dyan, nakasabit na ganyan niya, para naaalala ko yung mga panahon ng Kastila sa atin na sinakop tayo. Bagay sila, may mga lahi yan, kaya kahit naman tayo, marami tayong lahi niyan, dugo ng Spanish. Isipin nyo, 300 years tayong sinakop. Grabe, napakatagal nun. Hi! Andito ang owner nila. Oh, hi! Yeah. Miss Tania Montenegro. Hello. Hello again. Kamusta ka? I'm Kamusta? good. I'm good. Lumipat na kayo. Yes, better location. Ground Oo nga. floor na po tayo. Sa walking distance lang. Yeah, from tawid lang po. From the old location From na the old 240, location. we're now in 241. Oo. Yeah. At dito natin gagawin yung interview kay Miss Mia Mia Prats. Prats, yes. Nasaan na ba si Miss Mia? There. Ayun na! Here you are! How are you? Thank you, thank Kumusta you. ka? Okay, I'm fine. Super long time no see. Thank you. Buti hindi siya tumaba, no, ng husto. Kasi sa edad niya, pwede. Tapos nagkaanak pa, di ba? So, nandun pa din yung katawan, mukha. Pero syempre, medyo talaga tatanda yan kasi hindi siya nakababad sa showbiz. So, kung yan, nag-showbiz uli yan, nagiging uli itsura niya, mas babata. Sa inyo at nabigyan niyo ako ng opportunity to also come here. Sa bagong, I went to the old one. Oo nga, oo. Iba rin, no? It's so beautiful here. So marami tayong pag-uusapan mamaya. Opo. Guys, kasama na natin ang crush ng bayan. Oh nung my 80s. gosh, really? Isa sa mga crush ng bayan ng 80s to, Miss Mia Prats. Hello, it's so Hi, nice Mia. to be here. Thank you, thank you. What an honor to interview you. Oh my Lord, thank you Never ka lumalabas sa mga interviews. Kinda. Parang bihirang-bihira. Opo. Nagre-research nga ako sa iyo kagabi. Wala akong masyado makita Hindi eh. po. Thank you. Thank for you trusting too. us with your story. Actually, I have nothing against you. Wala akong choice eh. Kasi itong mga kaibigan ko, but you I love, so why not? Why not? Sabi Thank you, thank you. Ayan, gusto malaman ng mga viewers natin kung ano bang pinagkakaabalahan mo ngayon. Yeah, all right. Right now, I'm still a single mom. I have 2 kids. I have one 30 years old who is an architect. Okay. And I have a 19-year-old who's grade 12, who's really, really stunning and
super smart. Okay? Oo. And then you're involved in a foundation. Yes. Ano itong oo. foundation mo? Actually, this foundation is relatively new. It's called the Benedictine Foundation Incorporated. Led by my tita, of course, Gigi Pratt. She's the chairman. And my tita, my other tita. They're all my titas. Tita Cory Polito, Tita Melo Roa, Tita Maya, Tita Chu, Tita Lu. They're all alumni from St. Scholastica's College. And then, they gave way for new people to have a shot at the alumni, so they put up their own. Here, kasama na ako. Anong advocacy nyo? We want to help. Well, actually, we just want to continue what they started in the alumni. So, which is so many helping people in the province, the communities, the scholarships, the children who have, disease. The unfortunate. Right now, my project is this coins can change. This one. Oo. Pakita mo sa kanila. Yes, yan. Oo. So, talaga ang coins makes a difference talaga. Alam mo ba, Julius, if you go here sa Aguirre or dyan sa may president, you go lang, you look, you'll find mga sinsilyo on the floor eh. I swear. Oo. So, before it becomes 1 peso, it's always 5 cents, 10 cents. Before it becomes 100, 500, 1,000, diba? So, and then we can help people. We'll be helping the kids of a cancer society. The children of the cancer society. Oh, yeah. With So, this. saan makikita yan? Well, you can get in touch with me through TBFI on our page or my page on Facebook, which is Maria Prats. And then we're distributing this na. I'll be gladly giving here kay Tanya. Pero gusto malaman ng mga viewers natin, dahil excited na nga sila na makita ka, is, paano ka ba nag-start sa showbiz? Kaya nga, no, ang tagal na itong nawala, no? Buti nandyan si Idol Julius na nag-i-interview siya sa mga datihan ng mga artista na sumikat, tapos ang tagal nang hindi lumalabas. So, malaking tulong yung nagagawa nito ni Julius Babaw kasi, di ba, nakikita natin muli yung mga dating artista nga akala natin kung ano na nangyari, di ba? Malay ba natin kung buhay pa sila? At isa yan sa paraan para mabigyan uli sila ng break. No? Kaya maganda tong ginagawa ni Julius Babaw. Kaya napakarami na itong subscriber. No? Pero yun nga po, sana bago po kayo dito sa ating channel, pakisubscribe din po ang ating channel. No? Nang sa ganun, kahit pa paano, malaking tulong po yun. God bless you po sa inyo. Well, I was really in modeling. Print model muna ako sa Made in Heaven. I don't know if you guys know, but Gretchen Barreto was with us. Ayan, si Gretchen Barreto pala. Ito, crush ko talaga to. 90s. Fantasy yan si Gretchen Barreto ng 90s talaga. Napakaganda rin kasi. At napaka-sexy. Tapos nagpa-sexy pa. Mga movie niya. Grabe. Sobrang sumikat. We were 3 all the time. Me, Gretchen, and Tessa Gomez. She was like 12, si Gretchen. Yeah. Kami nga ni Nadia dapat ang magkakasama dyan sa 14. I know they were asking me also, pero strict yung parents ko kuno. So, hindi ako nakasali. Dapat nasa 14 going steady ka. Yes, I know. For a fact that kasali dapat ako doon. Yung 14 Going Steady movie yan, di ba? Pero itong Going Steady na to, parang nakikita ko lang to sa mga pabango ng pangsasakyan, no? Car refreshener. Yun yung may Christmas tree na puno. Tapos nakalagay doon Going Steady. Mabango yun. Nakikita kayo sa mga kotse at sa mga tricycle. So, uso yan, Going Steady. Ano lang yun, throwback lang yun. Siguro mga 90s yun. Or mga late 80s yan. 90s.
So, Kasi nga, we were seen, kami ni Gretchen, in that print ad, in our print ads. There, of course, commercials. And then, finally, ayan na, si Viva. Sa Ayan Viva na. ako. Oo. Viva Exclusive Artist. So anong naramdaman mo nung nakita mong nilaunch yung mga kaibigan mo sa 14 Going Steady at that time? Sabi ko, dapat kasali ako dyan eh. Gumanon ako eh. Pero okay lang. I was very happy for them. Si Nadia was like, what, in pigtails in San Agustin. I remember that time. Yeah. Because my brothers were in San Agustin. And I could see Nadia was there. So, sabi nga nila, oh, that's Nadia Montenegro. She's Pla. Actually, we're related. She's Prats Prats pala. and Pla? She's Prats Pla. Oo. Kaya sabi ko sa'yo, wala akong choice kapag kadugo mo. Nandito ako. Ito mga magkakaibigan, Tanya, Nadia, and Mia. Paano ba nag-start yung friendship nyo? Oh my Lord. Wait, kasi, Papu, ang parents namin, Our cousins. We're cousins. We're really cousins. So magpipinsan kayo? yes, kasi her dad, Tito, and my dad, pero sa grandfather's side, Prats Pla. She's Prats, I'm a Pla. We're a Pla. So my father, ganun yun. Last name nyo Pla talaga, Yes. hindi Montenegro. Yes. Saan galing ang Montenegro? Mami ko. Mami. It's Nadia Montenegro Pla. Ayun. So sila, pinsan Prats. talaga kami. So we grew up ever since kahit wala pa kami sa pag-artista. Alam namin Magkakamag-anak. Ayan nalaman natin na magpipinsan pala yung mga yan, no? Si Nadia Montenegro, and then si Mia Prats, at saka si Tanya. Alam ko mas nauna to si Tanya sa kanila, mag-artist. Na kami. Tapos yung Prats, kaano mo sina Camille They're Prats? my pamangkin. Pamangkin mo. Di ba? Pamangkin din niya, sila Camille Prats, tsaka si, yung isang lalaki, no? Si John Prats. Kamusta naman yung yung memories nyo of your youth? Ano ba Which naalala one? mo? Teka muna, sa dami. When you were modeling, Grabe. when you were starting out sa showbiz, ano mga naalala nyo? Oh, itong mga to, malayo na kasi mga super sikat na yung itong dalawa eh. Oo. Ito. 84. Itong nauna ito to actually. Yan ang first Ito leading, muna, Tanya, yan ang ikaw first muna. ever leading lady ni Aga Yes. Mura sa Campus Beat. Yes, oo. Siya ang unang-una. Pero hindi talaga niya nakahiligan ng showbiz. As in, we did another movie together, isang platitong mane, after dun tumigil na siya. Tumigil na. Ano siya? And the rest is history. Correct. Ano kwento nun? I-rewind niyo sa ibang vlog niyo. I-rewind nyo yung life story ni Tanya. Buhay ko naman sa ibang Bablog yan ni Tintin Bubbles, no? Paki-subscribe din yung ni Tintin Bubbles, no? Magaganda rin yung mga ginekes niya doon. vlog niya. Different, ganun din. So, totoo yung sinasabi niya na dapat andun siya sa 14 Going Steady. Yes, kasi, di ba kinikwento ko sa iyo, Papu, na pumuntang ang agent sa San Agustin para maghanap talaga. Dahil at that time, andun na lahat, nasa peak na sila Ate Maria, sila Snooki, sila Dina, yung kumbaga, overworked na sila, kailangan na ng next batch. Yung naghanap sila ng Regal Babies to. At the same time, Viva was also looking for baguettes. So, parang sabay-sabay din kami nag-audition, sabay-sabay din. Pag may commercials, kami rin ang nagkikita-kita Oh, doon. yeah, oo. We wish Pare-pareho each yung other well. itsura. Sana pag nakuha mo or pag nakuha mo, gano'n. Kasi konti lang naman talaga kami nung 80s, Papu. Yeah. As in super konti. You have Viva and Regal, that's it. Kaya madali makilala kung sino-sino yung mga Yes. artista Yes, na nila doon. naman, tuloy-tuloy pa naman kami sa modeling, sa print ads, sa commercials. Yeah, tuloy-tuloy pa naman. Until I was able to convince my family na, baka naman pwede na. Yung mga revelasyon si Mia Prats, no? Malalaman natin yan. Kikwento niya lahat yan. Ako mag-artista. Ilan taong ka nun? 16. 16. 16 turning 17, yeah. So, sino kumausap sa'yo para lumabas sa Ninja Kids? No, I was with Cosmopolitan Agency with Gabby De La Cruz. He was our parang agent. Boss Vic or Viva from Viva got in touch with him. Then we went to Viva. So, nung pinresent sa'yo yun,
Siyempre, na-excite ka na, no? Ay, syempre, kailangan ko i-presenta sa daddy ko. Oo, yan na. O, My paano Lord, mo present sa daddy mo Diyos yan? ko, Daddy, baka naman gusto mong tingnan to. Sila na nakipag-usap kay Boss Vic that time. So, madali, in-approve agad. Hindi naman. Ako lang, yung isang ano ko lang, isang, sabi ko, condition. Sabi ko kay Boss Vic, marunong ako kumanta. Marunong na talaga ako kumanta. No? So, kumanta ka doon sa movie? I have only one and only single, Time and Again. Meron yun. It's anong part title of lang? the OST. Ano title ng song mo? Time and Again. Time and again, I've learned to... Parang si Miss Lorna Tolentino, no? May isang kanta rin siya eh. Singer din pala at makagawa ng isang song, hindi isang album. Parang siya. Kinikwento niya. So, hindi natin alam niya kasi hindi naman sila, singer man sila, pero hindi sila doon na-focus eh. Na-focus sila sa pag-acting. To live my life without you. Oh, it's there. Ikaw yun? And one and only lang. Naalala ko ha. Maka 45 pa yun. Oo, pinapatugtog lagi sa radio. Oh, yes, syempre. pala yun. Oh, yun Grabe, lang yun. no? So, ang nangyari was, Oo. hindi natuloy yung aking singing career. Movies. Oo. Tuloy-tuloy na ng movies. Oo. Yun. So, sa Ninja Kids, anong role mo ron? I play Mariko. Oh my God, it's so hair-raising because my daughter's half Japanese and her name is Mariko. I named her Mariko. Because of that character? Yes. So, anong role ni Mariko dun sa movie? We were the reason why the Ninja Kids had to retrieve the samurai. We were sisters. Fantasy siya na We were, may yes. Oo, Ang ganda kaya ng Ninja Kids up to now. Mapapanood pa ba yun? Oo naman. 1984 yan. Alam ko, 84 o 86. Tagal na, no? Kasi dati, bata pa ako, ginagaya ko din yun. Mga pagkasamuray-samuray ng ninja. Maganda yan. In the mga old, YouTube. ano. Sa YouTube, nandun. We're sisters of Leia in this. Imagine Lea Salonga, kasama mo to? Oh, di ba? I can say no? that, di ba? Hindi pa siya Miss Saigon doon? Wala pa? Malayo pa. Malayo pa. Oo. That's entertainment siya noon. Yes. Ikaw ba nag-dance ka? Hindi po eh. Hindi. I was in the opposite channel with Arlene Mula. sige nga. Ninja Kids is my first movie. Oo. That was shown June 4, 1986. With all the Ninja Kids. Mainly Herbert Bautista, JC Bonin, Kino, Dennis De Silva, Ricky Rivero, Francis Magalona. I'm missing one. Ramon Christopher. Nandiyan pa si Idol Francis M. Oh. Idol talaga yan. At naman yung mga yan. Pero syempre, mas idol ko to si Francis. Oh my gosh. And of course, I was with Miss Lea Salonga and Miss Yani De Vera. At that time. Okay Oo. O sige, buksan natin. Anong mga sige. nandyan? Okay. Ayan that sila. is it, yes. Okay. I was a fan. A fan of? Actually, of all of them. Kasi, I'm a fan girl talaga. Complete talaga ako with scrapbook. JC Bonin. Yan ang first crush mo sa showbiz. Super crush ko yan. At ng buong Pilipinas at that time. Okay? Heartthrob siya noon. Ay, super. At saka napakabait. He was always a gentleman. Okay, Ninja Kids. Alright? Yeah, Ano pa yung mga ibang pictures dyan? Oh, yeah. That's all. It's all about Ninja Kids. Oh, sino naman to? That's Herbert Bautista. I was linked to him before. He was my first ka-love team. No, actually, I was also love team with JC. Pero, mas kami ni Herbert. Hindi kayo naging kayo? Naging kami rin. It was my first love. Oh, wow. Yes. At that time, nag-I love you pa yan, Hindi pa kami niyan, ha? Wow. Parang meron na siyang foresight siguro. Gano'ng katagal kayo ni Herbert? Just puppy love lang yun. Puppy love lang. Yes. But First boyfriend. Matinik din yan, si Idol Herbert Bautista, former Quezon City Mayor. Matalino. At simple lang yan. At talagang sabi nga ng iba, magpapatawa lang yan. At parang torpe effect, pero huwag ka matinik. mo siya? Yes, but he remains to be a very good friend. He's very nice, person. Okay. Yes. So Para naman it's itong mga okay. nakasulat dito. Si Himan yan. Yan nga si JC Bonin kasi siya si
Si JC hindi naligaw sa'yo. Hindi! Hindi! Pero he wasn't linked naman to anyone at that time. Then si Kino, he was a singer. Asan na yan ngayon? Oo nga. Maybe you can, Oo nga eh. guess Looking for him too. eh. Yeah. Paging Kino, kung nanonood ka. Very nice person too. Oo. And then Uy, everyone, kilala ko yan. Dennis De Silva. Dennis De Silva. Oh, super sweet din yan. I was kind of close to his dad and mom when we started doing this. Grabe ang cute mo. Oo, di ba? Oh, dami may crush dyan noon. Oh my Lord, talaga. Ano mo? Yan pa. That's Ricky Rivero. He's not he with us passed away anymore na, na. Actually, I'm kind of related to him, I think. Yeah. Ayan, that is Randy Santiago. Randy Santiago was our assistant director because his dad Ang tagal na ng panahon niya, no? Assistant director na si Randy Santiago dyan. No? Kasi syempre yung father niya talagang veteranong director ng action star yun. Kaya nga yung kapatid niya, no, idol din natin yun, si Raymar Santiago. No? Sabi ng movie, no, pinanonood ko. Galing mo. Naging pinasikat ng tatay. Kahit medyo maliit lang sa height. Si Raymar Santiago. Pero yung galing. Nakuha niya yung Pilipina mga manonood sa mga action. was the director, Pablo Santiago. Super sikat si Randy niya nung time na yan. Hindi pa! Hindi pa siya sikat niyan. Oh my God, hindi pa! Before the Shades era. Yes, right before. Not naman even right before. Pero hindi pa. He was so good. At may dedication siya sa'yo rito. Of course, love din niya ako. Ang hilig ko sa ganyan, no? Oo, Para kaasawa ko, si Tintin. Uy, Mahilig sa ganyan. kasama ko si Tin sa Bulwagang Pilipinas. Talaga? Sa Pietro. O yan, Yung mga promo. Kwento mo sa akin to, ano to? We would, siguro everyday kaming nasa That's Entertainment. Sa kakasayaw ng You've Got the Power, nothing's gonna stay in your way. Pero kanina sinabi niya hindi siya nag-That's Entertainment, no? Pero ngayon, nabanggit niya nakakasayaw daw sa That's Entertainment. So baka naman pumupunta lang siya doon dahil may mga friend, common friend siya. Ganun. Ako, Diyos ko, it was such a good time. And then, that's on the set. Yan, everybody there. But we promoted pa. We went pa to Baguio. That's Yani De Vera. I think she was also in Bagets. Kasi this is Ninja Kids. It's considered Bagets 3. Bagets 3. Wala na yung mga OG dyan. Sina William, sina Aga. Wala si William and Aga. Pero like sila Herbert nandyan. Okay. Sila JC. Ayan. Complete with costume pa kami niyan. Sino naman yan? Si? This is Yani. Friend mo yan si Yani. Opo. And she's part of the cast. Si Mr. M ba to? Yes, Ang most bata pa ni probably. Mr. M, oh. Grabe, no? Ayan, si JC, oh. Opo. Yes. Oo. So much fun. Ay, nako. I love the Ninja Kids kasi so pure, ay, nako. Ayan na, syempre. Wow, Siyempre, talaga naman. May special page si JC Bonnie, no? Of course, si Juan. Then after this, na kami. Nag-team up kami sa Camagong. That was parang his launching movie. With Pero Arnis. wala pa si Bistek sa eksena Wala nito. pa. Wala pa. At that After time... the movie. Okay, pero at that time, wala kang boyfriend doon? Wala pa, wala. Okay. So that was your first movie, Ninja Kids. And then your second movie? Well, we did Camagong with JC. Kaya maganda yan, yung kamagong na yan, no? Talagang pinanonood. Tsaka ginagaya ko rin yan dati nung bata. Magaling kasi yung movie na yan, tsaka ang galing ni Lito Lapid yan. No? Idol din kasi si Lito Lapid that time yan. Tapos si JC Bonnie, yan yan, may ginaga-action. Bagay din sa kanya yan. Saka maganda yung storya, parang mga nakarati kid yan. Panoorin niyo po yan. JC pa rin. And Lito Lapid. Oh, okay. Parang Karate Kid to, no? Yes, Ganon. but Arnis. Arnis. Oo. Galing din niya doon. Ikaw ang love interest ni JC? Ni JC. Okay. O, kumusta naman yung mga movies na yan? Yung Ninja Kids, hit yan syempre. Oo. Kamagong was a hit too. Yes. And then after, I don't know na. I don't remember. I did a few pa after. Like Commander Bawang, Captain Barbell, all the... Is this the Captain Barbell with Edu? Yes, and Herbert. Kami na ni Herbert noon. Ayan na. Okay. Ayan, oo. Doon kayo na-develop habang ginagawa yon, Captain Barbell? I think so, yeah.
No, nag-develop kami when we were Kasi to nung kabataan niya, si Mia Prats eh. Siyempre lahat naman tumatanda. Siguro ngayon, medyo matured na din, may edad na nga din. Pero kung magbabalik showbiz to, siyempre maaalagaan uli at bata pa eh. Ano pa eh, hindi siya kagaya ng iba na talaga napabayaan. Ano? Paano? Ubot na yung mukha. Siya medyo ma-refresh lang yan dahil siyempre ngayon, parang bago uli sa camera eh. Kaya parang okay na sa kanya. Makikita na ibang tao na ang layo na ng pinag. we were promoting na the movie Ninja Kids. Ninja Kids. Yeah. Okay. Kasi we went all over, oh my God, to promote it. So you consider him your first boyfriend? Well, yeah, my first love. Your Kanya. first love? What did you like about him then? He wasn't funny, ha? He's very serious. He's a serious guy and he's very smart. I really believe I hope he comes back to the politics world because we need him. Ni Rufa ngayon. I love it. Why not? And Diba? I therefore conclude that he's into English-speaking girls. Gano'ng katagal kayo? Ni Mistek? No, it was ano lang. Puppy love lang yun. Oo, puppy love lang Puppy yun. love I wish them well. Honestly, he's still a very good friend. Oh, we did Puto. That's the launch of... Ano yung puto? Launching movie of Herbert. Comedy. It's so funny naman. Oo, dyan talaga, love team talaga kami. Okay. Nandyan na si Jelly De Belen, si Bing Loizaga, Cathy Mora, Jano Gibbs. I'm not sure if Ogie. Ayan na, mga nagbo-bloom na ng mga artista. Dyan. Parang bagong generation na to eh, Yes, oo. That made a hit too. Yeah. Puto. Yes, Puto. Okay. Anong pinaka-wildest memory mo nung time na nagpo-promote kayo ng movie? We were in kasi ang uso noon, coaster. So, para lahat ng artista nasa coaster na, no? And then you'll go to a certain theater. We go to the theater tour ang tawag. So, we go down sa theater. But before you go down, nandun muna kami lahat sa coaster. Yung coaster gumagano, no? Inuuga ng tao? Inuuga ng tao, grabe. Yun ang, nakakatakot. Yun yung, yung sa puto. That's when I felt na, sikat ata ako eh. Kasi sumisigaw, tumihiyaw yung tao. Parang sikat ata din ako. Oo, kasi marami sila doon sa coaster, mga artista. Talaga yuyugin sila ng mga fans doon, no? Kasi dati, mga artista na yan, di mo makikita yan sa TV lang, bibihira pa yun, di ba? Unlike ngayon, talagang makikita mo through cellphone. Kaya kahit minsan, may makita ka artista. Kaya, pero yung sabi mong iba, kagaya ng dati, nagkaroon ng Kasi nung wala pang social media. So, syempre, sabi ko mga tao makita kayo. Pupuntahan talaga kayo ng tao. Ay nako, kung baka, there was a time also, ang uso baratilyo. Kakanta ka sa remote places ng Philippines, that's naman yung kagandahan nun. I was able to go around the Philippines because of that. Ang tawag baratilyo eh. Yes, kay Tita Radin. Si Radin Carlos ang organizer. Oo, one of the favorites kami. Parati kaming nandyan. Okay. Regine Velasquez started there. She was really, really awesome already. And then, pag magsa-start na, lagi siya yung gagawing finale. Okay? So, nag-aagawan kami ngayong mga artista. Hoy, bago kay Regine kami ha, bago kay Regine. Kasi gusto na namin umuwi kasi hindi siya bibitawan ng tao. Sa sobra niyang galing. So, part ng repertoire yun, siya talaga yung ending. Sana! Meron kang mga heartthrob. So, pag gusto nila nalalaman sa nila, ending. pero pag nalalaman nila, nandyan si Regine, ay, mauna na kami. Kasi, it will take the whole evening. Hindi kami makakauwi. Kasi hindi bibitawan si Regine. Oo, ganun yun. And we went alam mo yung mga underpass ng Bulacan? Diyos ko, we went all over. You'll go sa, yung highway, sa NLEX. Meron doon, you go down the highway, merong boat, bangka. You ride Pati yung there, narating mo yun. you will go to the remote place of the fiesta. Oh my. And sing.
then you'll come back home then the same way. Parang ang politiko, nagka-campaign. Oo, pero Ganun. this one really, ikaw ba? Siyempre ngayon, nakakatakot na yan, ano? Ayaw mo na mag-cross ng river, under the bridge, under the highway. Oh my Lord. Hindi ba kinabahan ng parents mo sa pinagkagawa Siyempre, hindi nila alam. Hindi nila alam. Hindi nila alam. Ang favorite ng artista noon was Fiesta, Baratillo, and Campania. Okay. Kasi, siyempre, you'll make extra money, di ba? Oo. And then after Puto, ano yung ginawa mo? After Puto, I had a few pa. And then, ayun na, sa bandang mga Maganda rin yung parang ano lang siya ni Eddie Garcia doon sa Andres Manambit, no? Parang pamangkin siya ni ano, ni maliit, sino ba to? Kalimutan ko. Magaling din yung artista na yun eh. Pamangkin siya. Ay, hindi pala. Pamangkin siya nung newscaster na maitim. Kasama ni Eddie Garcia. Yun nga, si, ano, pangalan na ito? Berting Labra. Basta maganda, makakatawa yun, yung eksena niya. Pa-sexy siya doon eh. Balikbayan siya. 91, I think I had to, 91, 92, I had to step down muna. Bakit? Step aside. Bakit? Bakit? Kasi, no. We had, we put up a restaurant, kami ng daddy ko, and my mom, the whole family. Anong along pangalan? Estrada, Cafe Chuling. Oo. Very popular. Up to now, it's still there? No more. Wala na. Especially with the students of LaSalle. Okay. Yeah, and we had I also made a lot of friends there. Medyo I got into my rebellious stage. Oh, tell me about your rebellious Kasi stage. syempre, our family, especially my dad, was very strict. I told you, I couldn't even join kaagad, diba? So, basta at that time, I was rebelling against my dad. So I went all over. Oh, what did they offer? Oh, come on, let's go. Oh, I'll go there. I'll go here. I'll go there. Until I met someone and fell in love. And then this guy is not from showbiz. No, they were not from showbiz. No, he wasn't. Okay. No. You fell in love and then you got pregnant. Of course. Normally the case. Okay. And how old were you? Sabi ko nga, I was old na, mga 23 na. You were no longer 24. active in showbiz. Not so active na. Oo. I was exploring the world. Kika nga. I was given, I took the chance. An opportunity. So itong guy na to, second boyfriend mo to after Bistek? Yeah, kasi si Herbert naman, he's really just Kaya nga. my first love. So hindi ka masyadong No, na-involved sa marami, no? Alam mo, kaya nga sabi ko, sometimes it's not really good to be so strict to your to your kids. Because, di naman ako, I wanted to explore ka agad. Binigyan ako ng freedom, which was showbiz, which was entertainment. I used it to go and see the world, diba? Na legal with my dad. I was always very close to my dad. Tapos nagrebelde ka sa kanya? Oo. Yun na. So syempre, nagalit siya nung nalaman niya. Hindi kami nag-usap. Hello. Hindi ka kinausap? For how long? Maybe a year yun siguro. And, Ano naging reason para magbati kayo ng dad mo? na-miss na niya ako. That's Ayan na. Love ko naman talaga yun. So nung nakita niya yung kanyang apo, Ay, syempre, love niya yung apo niya. nagbago na. So this guy, hindi kayo tumagal? Hindi. Sandali Hindi lang? yan, Yes. Okay. And then, So that was like a beautiful mistake, ika nga. 10 years after, I did the same mistake. itong panganay mo, ilang taon na ngayon? 30, is an architect. 30 na. Oo, very proud ako. Architect siya. Oo. Okay It's in naman the sila? genes, it's in the genes. Nag-uusap sila ng dad niya? His dad is not around. Never around. Never. Was never around. Was never around, never got to meet his dad? No. Wala naman siya issues wala. na hindi niya nakilala ang tatay niya? Paano? Kapalit naman nun, 3, 4 na daddy. sabagay. 3 kasi yung kapatid kong lalaki. Plus mga tiyo ko pa. More than enough. So, how difficult was it It to was raise your difficult. child on your own? And the start, syempre, pag nandyan pa mami ko eh. Lola's kid. So, I can go sing and make money and be kampante na my mommy's there taking care of my baby, di ba? So, tinulungan ka niya, Of course. naalagaan.
After Hobie, I went na into singing. Ayoko na muna bumalik sa showbiz. I didn't want the movies na muna. Balik muna. I wanted to sing kasi yun ang Finally. first love ko. Finally. Oo. So I started all over again. I went to all the clubs in Marikina and Antipolo to sing. Just to get started. You know, wow, that was karaoke bars, club, parang club, you know. Club. Like with girls, you know, that they can sit in the table. Girly clubs? Not really Nag-perform ka girly. doon? Oh. Ask me why. Because Why? I wanted to get my confidence back and to sing in front of a crowd. I can't do that in my house. Kahit na may mga nagiinuman na guys, Bahala sa mga sila. DOM and all? ganon? Bahala sila. Basta kakanta ako. Oh my God. Oh, so I did. So you just sang, hindi ka pinasayaw sa club. Di ba ganun yun? I sang talaga. Hindi sexy outfit mo. Siyempre. Oh, not naman bold, but I just wanted to practice again. Oo. Siyempre, hindi Pero lalabas- syempre, pag nasa club ka, hindi mawawala dyan yung, uy, gusto ko i-table si ano. Hindi naman ganun na club. Pero, Sexy talaga to si Mia Prats. Lakas nung dating niya. Kasi cute yung mukha, tapos sexy, tapos medyo nagpapasexy talaga. Pero hindi bold, gaya na sinasabi. Yun naman din kasi uso dati nung panahon niya, pasexy. merong, alam ko may GRO eh. Nakikita ko eh. Oo. Pero hindi ka tinitable na mga Hindi ano. naman, hindi bawal naman. yung gano'n. If you want, you can join. Pero I would transfer. Like, there's this club, I'll sing at this hour. The next one, I'll go. The next one, I'll go. okay. Hanggang Antipolo yon. Until, sino bang I'll not forget, Rachel Abangco. Kasama mo? I saw her one time, not in the clubs, no, of course not. But she told me, Mia, you wanna sing in Rembrandt? Where's that? It's a hotel, it's a lounge, ganyan, you can sing there. I go, really? She told her booking manager to contact me, which was Lenore, and from there, I sang in Rembrandt Hotel. Oh, di ba? Ang ganda ng ano. And then from there, I met a Japanese guy who had clubs in Japan. And he was opening. So he invited me to go there and sing for a month. A month lang. The first time I was away from my family for a month in another place. So I did. May Japan din pala siya, no? Tsaka yung anak nga niya, si Mariko, na pinangalan niya sa dating karakter niya nung first movie niya na Bagets. Pangalan niya doon, Mariko, tsaka yung yun yung ano niya doon papel niya, no? So, ayan, nag-Japan pala to, no? Pero 1 month lang, napakabilis nun. Sana umabot man na siya kahit 1 year. Pero, tumagal to, talagang yayaman to. Kasi, ganda yung ano niya, maganda siya. Kaya makakakuha to ng papasang talaga. Eventually, yun nga. Ano? Yun na naman. Mistake number 2. May nakilala ka sa Japan. Yes. Sino naman to? Yun na. Siya, yung Japanese businessman. Yun. So, he's the father naman of. That's why my daughters have Japanese. So what went wrong? Ba't hindi... The business went wrong. The business went bad. Oo. There was a time in the clubs in Japan. Di ba? If I don't know if you remember that. What? Na the entertainment in Japan went down because parang they were limiting the... Japayukis. Yes. Yeah, so it was a Filipino club. Oo. Pero hindi ka naman Japayuki. Kasi pag kino-consider pa si Japayuki pag 6 months ka may kontrata Ako 1 month lang. Saka wala namang masama kung Japayuki, no? So, marangal na trabaho yun. Kasi ako nag-Japan din ako. Dati, ganun din yung thinking ko. Pero hindi ganun. Hindi kagaya ng mga nagka-club dito sa Pilipinas. Yung matindi. So, nagka-club dito talaga. So, kasi entertainer ka lang. Kakanta ka. Sasayaw ka, may costume kayo. Parang showgirl lang kayo. So, hindi siya yung mga kagaya nag-all na. Hindi ganun ang mga Japayukis. Mga hindi nakakaalam. Siguro merong iba, tagong-tago, baka ilan lang yun. Pero kadalasan ng Japayuki,
parang showgirl lang, yung mga costume. Ganun lang, ini-entertain lang nila ng kasiyahan lang gusto ng Hapon, no? At ang Hapon, mga gentleman din naman yan. Hindi ka magpapabas. So, ganun sila. Ganun doon. Hindi kagaya sa iniisip natin. Pero sige, why not? Huh? Really? Oo. Proud of being a Japayuki? No naman, I sang. I was a singer, so I sang. I think also, di ba, Jean Garcia? Jean Garcia, of course, no? Yeah. So, nung time na Pero yun, sila marami matagal talaga. Eh. Matagal sila doon eh. Ako 1 month lang. Pero marunong ako mag-Japanese. Kamusta yung pay? Very good, syempre. Very good, In dollars no? eh. Oo. So, I think nga that's why they parang had to limit Oo. the entertainment Pero ang system dami rin there. gumanda ng buhay. Oh ng mga my nagtrabaho God. doon, no? Marami rin ang nasira Marami after. nasira, no? Especially the managers of the girls. Because? Siyempre, di ba, if you make padala girls, you get a commission, and ganyan-ganyan. Yeah, madami rin nawalan. So, nung nag-close yung negosyo, ano nangyari? Medyo, Sa inyo? syempre yung ano namin was, wow, what will we do? And he was, my partner was trying to fix it legally and, you know, for the other girls to come home. Kasi pwede silang mapreso. Or, kasi parang illegal, you don't have a working permit, mga ganyan. So I guess miscommunication din because nandun siya, nandito ako. I had just given birth, so it didn't work out. Paano nag-end? Bad. Paano ba? Really bad. How? Oo, kasi I didn't see him na eh. Up to now? Yeah. Hindi niya sinuportahan yung anak mo? No. Oh, it's, you know, it's really life. Life is so, you don't really know. It's really like a box of chocolates. You don't know what you're gonna get next, right? Yeah. So me, I'm just so thankful, first of all, to my family. And, they really have good souls, good, generous people, my good friends. So that's how I made it through. Kasi if not, Diyos ko, hindi ko alam kung saan ako pupulutin. Kasi that's your choice naman talaga. Oo. But it's really because of my family. Pero wala ka ng balita doon sa dad? I don't wanna know. It's okay. Basta my daughter's half Japanese. Oo. Since half Japanese siya, She has citizen siya? Yes. Okay. That's all I wanted naman. Oo. for Ano her. naman ang naging benefit ng pagiging citizen Well, ng Japan? after her grade school, after her grade 12, we'll see what they can offer. Kasi when you're citizen of Japan, there's plenty benefits. When you're a citizen. So you're looking forward to that? Of course, yes. And my daughter, when she was granted that, she parang nabuo yung kanyang being, di ba? Yeah. How old is she now? My daughter's 19. 19. Very. Nag-aaral pa rin, no? Oo. Anong course ang kinukuha niya? She's grade 12. Oo. Grade 12. Oo, Okay. medyo na-late lang kami, grade 12. And then, after this, she'll go also into parang like her brother. Oo. Either interior design or engineering. And when she was turning 18, I said, baby, it's okay naman if you have mga crush or there are boys who like you. Kasi she goes to a co-ed school. So sabi ko, but please have a boyfriend when you're 18. Sige na. The minute she turned 18, Mom, on my 18th birthday, I'll introduce you to someone. Oh my gosh, may boyfriend na pala. On her what can I 17, say? may boyfriend. 18th birthday, pinakilala sa akin. Okay, what can we do? Nice naman eh. So, okay. Ganun talaga, no? Challenge talaga ang pagiging isang magulang. Oo. So, it's good because they make kwento. Oo. The boy, the girl, they make me kwento. So, that's good for me. So, But now you don't come out on TV no, anymore? I don't. But, Wala I mean, I'm who am I to say no, if there was an offer? Why Willing ka not? naman. Oo naman. Oo, at saka kung mag-audition, mag-audition tayo. Walang problema. So ngayon, wala kang partner? No, none. Oo. Why I not? have been happily blessed. Ano ba yun? Single blessed. Single blessedness. Oo. Since when? Since my daughter. That's it? That was the last time na? Yeah, I guess. Oh, may mga mga date before. Ano nangyari? Okay lang.
I don't want to get stressed anymore. You know, I'm at this age na. I'm content with what I have. I'm so proud to be a mom. I think I am doing the best that I can. It's not easy to be a single mom. And I have I know. And I have a 30-year-old and a 20-year-old, di ba? So, with them pa lang, that's like all of your time na. But they're growing up. You know? Yeah. Eventually, they'll get married, they'll have families. Sana. O yeah. ikaw, paano ka? I want to retire in the island of my mom. Which is where? Which is in Pulupina, Iloilo. Iloilo. Yeah. With my mom. My mom. No, kasi during the pandemic, my mom got locked down with me. And since then, she didn't leave na. We were together na. And then, the minute natapos na the pandemic, I was able to go with her to the island, to Pilipina. And it's just the simple joy of living, of nature, of people who are so simple and so happy with what they have, which I want to help. Whom I want to help. And maybe with our foundation, we have started, but to help more. You know, because they have nothing there. If there's no fish, they have nothing to eat. Diba? Simpleng buhay. Simpleng buhay. I mean, Yan ang gusto mo. Oo, and I want to wake up there at 4 in the morning or 5 in the morning kasi you can hear the crows. There's just some calmness that you feel, especially with the sea, and the trees and the mountains and everything. Sarap nga dyan, no? Pagka ganyan yung medyo umiidad ka na or matanda ka na, dyan nga masarap. Kahit hanggang sa ngayon nga, yan dyan masarap, no? Basta malakas lang din ang internet. Masarap mamuhay dyan sa probinsya. Presko lahat. Fresh ang hangin, tubig, at saka mga kinakain din. Around you, there's just a certain peace. Ilan taon and ang strategy. mom mo? My mom is 80 and 80. turning 81. Oh, malakas pa. Siyempre. Si daddy? My dad passed na. wala na. I was the one who took care of him When did this happen? 2012. I was a long time. 2011. That's why my daughter's kind of late to school because I was taking care of my dad. I was getting stressed because my daughter was opposite. She was far away. So I said, "Oh, never mind. Come na. You stay with me first. We'll take care of Lolo." So we did. Yeah. So determined ka talaga na wala nang maging partner in the future? Wala No na? naman, why not? Open ka pa rin? Oh, yeah, pero ayaw stress. Don't give me stress. Hindi nga. Paano kung ito yung guy na, di ba, will make your life stress-free? Why With not? a little stress, but I mean, kung not so much. Eto lang, ganito lang yung Julius. If sige. he tells me, wala ka nang gagawin, kundi magpaganda. Yun lang. Oh, okay, fine. That's okay. Pero kung masa-stress ako sa'yo, wag na. Oo. Dito na lang ako sa mga anak ko. Fine, no? Okay. No? Most of the lalakis, most of the men. Yung nga, blessed na blessed si Tin sa'yo. I mean, but most of them, di ba, puro sakit sa ulo lang ang binibigay. Okay. Maybe you just haven't found the right, Maybe also. And I'm right not looking, that's why. Maglaklagan na tayo. Anong alam yung storya ni Mia? Na... Baliw sa pag-ibig. Sino bang hindi? Oo, pare-pareho lang. Dapat kasama pa si Arlene, kasali din sa doon. Hindi pa nga masyado si Arlene. Oh, pero, oh my God. Suwabe pa nga si Arlene compared to us. Actually, tama. Suwabe si Arlene compared to Innocent us. yun, innocent. Yun ang Medyo common denominator late yun. bloomer siya. Late bloomer si Arlene. So pagdating sa pag-ibig, mahina kayong tatlo. Arlene Mulak yun, no? Yung sister ni Aga Mulak, no? At pinsan nila Ninyo Mulak, yun yung pinagkikwento nila. Kasi mga kabatch nila yan. Si Arlene Mulak, yan. Alam ko rin yung kapatid ni Herbert Bautista, si Arlene Bautista. Sila yan, mga Sadats and Mahina ang tumanggi sa pag-ibig. Sabi nga nung youngest daughter ko at nung apo ko, Mama, you know what's the problem sa inyo nung mga times nyo? Puso kasi laging ginagamit nyo eh. Never nyo ginamit utak nyo. Yun lagi nilang
Mika and Steph? See, I told you, they're really better, the Yeah. generation Iba after na us. sila. Sana ganun din ang audience ngayon, ano? Ganun din ang mentality, no? Dahil sa pag-ibig kaya kami nakulog, di ba? Hindi dahil sa ibang ba? Ang dami mga ano di ba? Pero, yun nga, sabi ko nga, siguro nga talaga, at that age kasi masyado kami maaga namulatan, masyado kami maaga napagod, masyado kami maaga nag-mature, we were forced to be adults. Sabi ko nga sa'yo, di ba, hindi ako nakapag-Barbie doll. So, kumbaga parang kami, we made it a point na basta magkakasama kami, we made work really fun. It was fun. It was fun. Wala naman kami cellphone nung araw. At nung araw, pag sinabi namin, oy, 7 o'clock, magkikita tayo sa Eagle's Nest, ha? Sa Antipolo yun. Oh my God! Kay galing kang That's Entertainment, kay galing kang Channel 9, kung ano man ang basta magkikita-kita kami lahat doon. Sa Eagles. Well, ganun ka, tindi ang usapan noon. Dahil wala naman way pag-communicate, right? So, gano'n lang kaligayahan namin noon, mga artista. Tatago kami sa mga treehouse doon, kain-kain lang kami ng At saka walang mga, Walang mga- press Oo, na may wala. telepono, wala. Paparazzi. Walang paparazzi. Kasi nung araw, mag-80s, pupunta ka naman sa bar, hindi rin maganda kasi Hindi ilang taon maganda. lang kami noon. Oo. Kahit, Pabata yung hangin. tsaka kahit nagtatrabaho na kami doon, na parang feeling naman namin, okay lang naman ba bar, pero syempre, pag tinignan na kami, ang babata namin, by the time na nandun ka na, ang dami ng mga nagpapa, alam mo na, so hindi ka rin mag-enjoy. So, nasanay talaga kami, bahay niya, bahay namin. Yeah. Ganun Pwede lang. magwala. Walang makikialam, nasa limit kayo. Ganun ang nakasanayan namin mga 80s. So ngayon, patuloy pa rin kayo nakikita-kita. Most of the time. Ganito, nakita- Ganito lang, mga lunch, dinner, mga ganyan. Oo. Pero wala na yung inom-inom eh. Wala na. Nung araw, gagawa namin ang paraan yun. Oo. Oo, grabe yun. Isipin mo, record namin dati niya, ilang taon yan nung nakatira to sa Manila. Sa Malate. Suling, sa bar namin, Sa Taft, meron tong napakasarap na Spanish restaurant nung araw si Tito. So, syempre, dun kami mag-hangout. Si Arlene, taga Fairview. Ako naman, taga Makati ako noon. May barkada kami isa si Buboy na taga Alabang. Yun, school bus yun. So, sunduin na nun si Mia sa Manila. Dadaanan na ako, dadaanan Si Ruby si pa. sa Fairview. May Ruby Rodriguez pa sa Cubao. Party nun sa Makati. By the time, hahati na naman niya. Arlene naman sa Fairview, ako naman sa Ayala Heights. Tapos si Ruby na. Ganun every night. That was like Puro good going time. on Good for how time lang many? talaga. Pero kami lang. Yun lang din kami. Pag Yun lang din talaga masaya rin, no? Pagka may pera ka talaga. Ayun, no? Ganun lang yung lifetime nila, no? Masaya na rin yun kasi tago sila. Hindi sila pwedeng pumunta talaga sa maraming tao kasi mapapagod din sila magpa-picture. Siyempre, tao lang din yan. Minsan, napapasimangot. Ay intriga lang sila. Diba? Ayun yung ginagawa nila. Pero sila mga private na pinunta. sila iinom, hindi ako inom. Pag ito iinom, hindi ako May iinom. isang hindi. Ganon kami nung araw. Kasi nung araw pa lang, pinag-iingatan din namin syempre yung, di ba? Yung sinasabi nilang, artista yan eh, di ba? Regal baby yan. Syempre nung pa lang ang dami na namin mga bit-bit sa balikat na responsibilidad. Pero ngayon, pinag-uusapan na natin dito, mga kalusugan natin, no? Yes. Maintenance mo. Ano maintenance mo? Kamusta sugar mo ngayon? Ayan na. May edad, no? Ako gout. Ay, ganun pa yan. Inom ba tayo ngayon? Teka lang, 3 araw tayo magpagdilis. Kasi sasakit na wala Huwag na. ka na si Tanya, wala yata sakit to. Daming pare-pare ng pagkain eh. Saka sa amin, yan talaga ang wala talaga. Hindi Wala, dumaan no? sa sigarilyo, hindi dumaan sa Walang bisyo. drugs. Walang bisyo. Wala talaga. Walang Yun ang bisyo. maganda. Pag-ibig lang talaga na siya. Pero speaking of health, nalulungkot tayo dahil habang ginagawa natin itong interview na to ay nabalitaan natin na pumanaw na si Mother Lily. Yes. Anong naramdaman? Rest in peace, no? Kay Donya. Donya talaga to. Mother Lily to eh. Talagang ang daming pinasikat nito at pinayamang artista. Naging bahagi talaga to ng teatro. Pero yaman niya. Rest in peace po. Naman mo nung nabalita sa iyo today? Nagulat ako kasi nga, Regal baby ka di ba? Yeah, tsaka kakalibing lang natin kay Father Remy. Na unfortunately kasi, Jules, naka-leave ako. So kababalik ko lang galing probinsya, hindi ako nakapunta kay Father Remy. At ngayon lang talaga ako nakabalik dahil nga dito sa interview nyo. So pagdating ko, ako nagda-drive, pagbasa ko, nakita ko nga na wala na nga si Mother Lily. Masakit kasi nag 40 years ako sa showbiz nung March.
And it was really one of my dreams na i-vlog, na dalawin siya. Pero unfortunately, hindi ko nga nagawa. Yun ang pinagsisisihan ko. Kasi talagang there was a whisper na dalawin mo na, hindi ko nagawa. Sumigil ka rin. Pero I've always been praying for Mother Lily is Mother Lily. Hindi na yan mawawala sa buhay namin. At yung utang na loob namin doon, hindi na namin mababa. Paano pakiramdam mo ngayon na patuloy pa rin ang friendship nyo kayong tatlo? Iyon yung sinasabi. Wala na siyang choice. Wala namang choice. Oo. Kasi kahit hindi kami friends, relatives kami. Blood sisters kayo eh. No? And then, tsaka what's nice with us, like yung, ang maganda sa amin yung when you know one is in crisis, alam mo na kung sino mga unang tatawag, unang magte-text. Tsaka, ay yung kilala na nila, yung minsan, ito, lalo na to, pag kunyari, alam kong papagalitan lang ako, hindi ko na lang siya sasagutin. Kasi papagalitan ako na, yung kasi I told you to, yeah, I don't need that now. Ganun kami. So, ganun din naman siya. Like, when I heard about this, sabi ko talaga, oy, mag-ayos ka ha. Pumunta ka ng, magpapagawa ka ng buhok. Ako bahala, dadating ako dyan. May makeup ang kita. Lahat talaga. Message niya pa ako, may malapit na partner mo dyan sa'yo. Tapos nagdadrive ako galing Kalatagan. Nag-stoplight kami. Sabi ko, ay, Mia, ano nga pala suot mo? Sabi niya, Mickey Mouse, wag mo akong pakilaman. Walang kukod. Hindi ka kailangan Ganun kami, kahit ilan po kami hindi nag-iusap-usap. Eh, paano inaanak niya yung anak ko? Inaanak ko yung anak nila. Lahat naman kami magkakaano na. We're all connected for life. Yeah. At least friends pa rin kayo, close pa rin kayo tatlo, no? Yes. Oo. Forever na Arlene yun. pa, kulang nga lang si Arlene. Yeah. Si Arlene. So si Arlene ang kulang natin, no? Sayang, nagsushooting kasi siya, guys. Dapat kasama siya rito eh. Ayun, She ganun felt- talaga. oh, she Pagpapalit felt talaga bad, kami nun para sa racket. Ganun talaga yun. Racket muna, no? Basta racket yun, pagpapalit kami nun talaga. Pero kami yung beneficiary ng racket niya. Okay na yun. Bakit ka lang dyan? Trabaho ka. Sige, go na. Kanya, lumipat na kayo ng branch, no? Oh my gosh! We're officially opening on Tuesday pa po paglabas Tuesday, nito. We're oo. opened already. Just across the street from the former location of Cocina from 240. Nasa 241 na po kami ngayon. Bigger and better. Bigger and better. Place, ground floor na po kami, so hindi na po mahihirapan yung mga senior citizens natin at saka yung mga PWD friends natin. Yeah. Ano klaseng food again? Mukhang masarap dito. Mukhang masasarap yung mga pagkain nila, no? Restaurant po na mga pang-Spanish. Ano yan? Cocina Estefania, Spanish-Filipino food. Oo. All day. PF Homes Paranaque. Yes. Oh, ano street to? Aguirre, no? Aguirre pa. Street. Hanapin nyo Yes, lang, ha? Yes. Alright. Thank you, guys, ha? Thank Salamat. you. Oo, enjoy ako dito sa Papo, interview na to. Kulang na lang, yung mga mangyayari sa buhay ko, ikaw na rin ang mag-aano, ha? Kaya nga, yung Past, next na. present, and future. Correct. Susunod natin, alam na this. Thank you, Papo. Okay, no? Yun, tapos na yung interview niya at sasabi nga ni Idol Julius Babaw. Susunod niya naman si Nadia Montenegro, no? At baka isunod din niya yung kapatid ni Nadia. Ewan ko sino mas matanda sa kanila, no? At ayun na po, at salamat po sa inyong panonood at natapos din natin, medyo mahaba. Sana po makahingi po uli ng subscription sa inyo, subscribes, no? Sa ating channel. At maraming salamat po dun. At God bless you po, no? Hanggang sa muli, no? Palagi sinasabi ni Tio Paeng, life is short, be happy, and world peace. Thank you po.